Can you please identify yourselves, please? Tana po, Vice Subjel. Ano po pangalan? Julie Tana. John Lee Torre Tana. Yes po, Mr. Chair. Tana is your last name? Ritana po, Retanya. Ritana lang po. Retana. Oh. Yes, How ma'am. long have you been employed in... Gaano na po kayo katagal na nagtratrabaho sa Baybay Provincial Jail? Mga 20 years na po, Mr. Chair. 20 years. Kailan po kayo nag-umpisa? Noong 2004, Mr. Chair. 2004. Can we ask the next jail guard? Please identify yourself. Roger Rasaga po, Mr. Chair. Rasaga. Yes, Mr. Chair. How long have you been employed in Baybay Provincial Jail? 30 years in service. 30 years. Yes, Mr. What Chair. year did you start? 1994. 1994. Yes, Mr. Chair. I understand we have another jail guard. Please identify yourself. Mr. Chair, Security Officer 1 Manuel Nicolas C. Abuda, the incumbent sub-provincial warden of Baybay City. Sir, what's your Effective- name again? Provincial Warden Sub-provincial warden Sub. Baybay City Sub-Jail Facility is 01 Security Officer 1 Manuel Nicolas C. Abuda, Mr. Abuda. Chair. Abuda. Abuda. When were you assigned to the Provincial Jail of Baybay? Kailan po kayo na-assign doon? I assume the position effective August 1st, 2024. 2024. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I understand that the subject matter of this investigation pertains to an incident which happened on November 5, 2016. So I will be directing my questions to the two jail guards who were there already during this date, Retana and Rasaga. Mr. Retana, Yes, Mr. Chair. as a jail guard, can you please enlighten us? Kwentuhan niyo po kami. Ano po ang duties niyo sa Provincial Jail of Baybay as one of the jail guards? Ako po ay isang team leader ng isang grupo ng gwardya. Ang aming layunin po ay bantayan ng aming mga bilanggo, Mr. Chair. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin ano po ba yung mga detailed activity na ginagawa niyo para ma-achieve yung sinasabi niyong bantayan ang jail facility, including the PDLs? Mr. Chair, sa umaga po ay kami po ay naggawa ng head count. Tapos na alas 6 ng umaga pagka binubuksan namin yung mga silda nila para maarawan sila doon sa tinatawag naming compound area. Okay, so every 6 a.m., tama po ba yun? Pinalalabas niyo yung mga preso para maarawan sila? Yes po, Mr. Chair, pero doon lang po sa loob lang din ng kulungan. Sa loob ng compound. Yes, What Mr. else Chair. do you do in guarding the jail facility? Pagkahapon naman po, bandang alas 5, pinabilang na po namin, tapos pinapasok na namin po sila lahat. Sa Do you mean kanilang to silda. say na pag pinalabas nyo sila ng alas 6 ng umaga, anong oras nyo po sila ulit ipapasok?
Mga bandang alas 5 ng hapon po. 5 p.m. na po. Yes, Mr. So, Chair. ibig sabihin, simula po 6 a.m. hanggang 5 p.m., nasa labas ng selda ang mga preso? Sa labas ng silda nila pero nasa loob lang din ng kulungan. May compound po area doon. Nasa labas ng selda pero nasa loob ng compound ng jail facility. Tama Yes po ba Madam. yun? Yes po, Madam Chair. Pag sinabi niyo po bang nasa loob ng compound, nasa labas ng jail facility pero nasa loob ng bakod na nagsisecure ng jail facility. Tama po ba yun? Hindi po sa perimeter area, Mr. Chair, pero sa loob lang din ng facility, sa loob ng building. Nasa loob pa rin ng building. Yes po, Mr. Chair. Ito ho bang sinasabi niyong area kung saan tumitigil itong mga preso from 6 a.m. to 5 p.m.? Ito po ba'y nakasecure din? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, meron po kayong isang secured facility kung saan tumitigil sila 6 a.m. to 5 p.m. And beyond that time, ipapasok nyo na sa kanilang maliliit na selda. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. And while this PDLs, habang ito pong mga presong ito ay nandoon sa labas ng kanilang mga selda pero within the jail facility building, ito po bang mga presong ito sa inyong pagkakaalam ay nakakapagtago, hawak ng mga armas, kagaya ng baril? Hindi po, Mr. Chair. And how do you say that? Paano nyo po nasabi na hindi po sila nakakapagtago ng anumang sandata? Makikita po namin sila, Mr. Chair. Aside from viewing these PDLs, do you conduct regular checking and search among these PDLs? Sila ba'y inyo pong binabody search? At sinesearch nyo din po ba yung kanilang maliliit na selda to make sure na wala silang tinatagong mga sandata o firearms? Yes, Mr. Chair. Minsan kanda kami ng galugad po, Mr. Chair. Can you enlighten us? Gaano po kayo kalimit mag-conduct ng search sa loob ng selda? Twice a month or monthly, Mr. Chair. Twice a month or monthly. Baka humalusutan kayo pagka ganyan katagal. Sa tingin nyo po? Yan ang ano namin, Mr. Chair. Because Mr. Retana, there are allegations, meron pong alegasyon si Colonel Marcos na mayroong baril si Mayor Espinosa sa loob ng kulungan. Ano pong masasabi nyo dito? Hindi po yun totoo, Mr. Chair. And before I go any further, Mr. Retana, nasan po ba kayo noong November 5, 2016? Nasa bye-bye subject, Mr. Chair, naka-duty po ako. Naka-duty po kayo. Yes, Mr. Chair. And ano pong naaalala niyong pangyayari nung petsang iyon? May isang pangyayari na pinasok kami ng mga tao, lula ng 3 patrol cars. Pag sinabi niyo po bang pinasok kami ng mga tao, ang ibig sabihin ho ba nun ay puwersahan ang pagkapasok o nagpaalam po ba sa inyo being kayo po yung naka-duty na jail guard? Persahan po. Puwersahan. Yes po. At maaari niyo po bang ilarawan, ikwento, paano po yung detalyadong pangyayari ng pagpasok ng 3
team lula ng 3 police car yung sinasabi nyo po na puwersahan? Sa may pasado alas 3 ng madaling araw po, noong no, 60 o 5 ng November 2016, may napansin po kaming 3 patrol cars na dumarating galing sa labas papunta sa aming pasilidad. Tapos, Nakikilala nyo po ba itong mga pulis? Pulis po ba ito? Itong mga dumating na sakay ng 3 police car, patrol car? napag-alaman ko na lang po na sa IDG po sila, Your Honor. Ano po yon? Napag-alaman ko na lang po na si IDG daw sila. CIDG po sila. So, ibig sabihin, nung una nyo po silang makita, hindi nyo po alam na CIDG sila. Yes po. Hindi po ba sila naka-police uniform? May ilan naka-uniform, yung iba naman hindi po, naka-civilian lang po. Mr. Chair. Nakikilala nyo po ba kung sino itong mga pulis na ito? Wala po akong nakilala kahit isa. Mr. Wala Chair. po kayong nakikilala kahit isa. Kahit po yung team leader nila, hindi nyo po ba nakikilala? Yes, Mr. Chair. Yun pong team leader, kilala nyo po ba o hindi? Hindi po sa pangyayaring iyon. During that time, hindi nyo po siya kilala. Yes po, Mr. Chair. Mr. Ritana, ikwento nyo po sa amin, paano po ang ginawa nilang pagpasok sa loob ng inyong jail facility? Nakita ko po sa monitor ng aming CCTV na may paparating na patrol car. Inutusan ko po yung isang kasama ko na si Ortega. Puntahan mo doon kung ano ang nila, anong pakay nila. Nang pumunta si Ortega, hindi siya nakabalik na dahil siya daw ay tinutukan ng baril at doon na siya pinaharap sa pader. Tapos, tinawag niya ako kay nagkagulo naman doon. Tinawag niya ako na dalhin ko yung susi doon sa my gate. Pinuntahan ko naman sila doon. Ito po bang gate na tinutukoy nyo, ito'y gate papasok doon sa selda? Hindi po, Mr. Chair. Ano po itong gate na binabanggit nyo? Ito po yung gate ng perimeter, bali main gate po namin. Main gate ng selda pero nasa loob din ng building. Hindi po. Sa labas. Nasa labas. Para ho ba makapasok yung mga sasakyan? Yes po. Mr. Ano pong Chair. ginawa ninyo na sunod? Pumunta ako doon. Tapos, nagsisigaw na yung mga CIDG, nabuksan ko ang gate. At binuksan niyo po ba ang gate? Hindi pa. Ano pong sunod na nangyari? Tinanong ko yung kung pwede tingnan yung search warrant nila. Hindi naman po pinakita sa akin. Hindi po ipinakita sa inyo ang search warrant. Yes, Your Honor. At ano pong ginawa ninyo dahil hindi ipinakita yung search warrant? Pinilit po nilang buksan ang gate. Paano po yung ginawa nilang pamimilit sa inyo para buksan yung gate? Inutosan nila ako na buksan. At kayo po ba'y sumunod kaagad? Yes po. After nyo po mabuksan ang gate, ano pong sunod na nangyari?
Hindi pa po. Ang susi, pagpasok ko sa kandado, na putol yung susi, yung naiwan yung kalate doon sa loob. Naputol ang susi sa loob ng padlock. Yes po. So Yes, hindi Chair. nyo po nabuksan. Hindi po. So ano pong sunod na nangyari? Tinulak na lang nilang tinulak yung gate hanggang mabuksan po. Ibig sabihin, puwersa na po. Bumigay yung gate namin. Bumigay yung gate. Alin ho ang bumigay? Yung lock or yung gate mismo? Yung lock, padlock po. Mr. Bumigay Chair. yung padlock. Nung makapasok na po sila, ano pong sunod na nangyari? Yung pinadapaan po kami. Pinadapa kayo. Ilan po ba kayong Hindi pinadapa? Pinaluhod kami. Pinaluhod. Face the wall. At pinataas ang aming mga kamay. Hindi Ilan kami, po ba kayong pinaluhod at pina-face the wall? Dalawa po kami si Ortiga, yung kasama ko. Si Ortega at Ako. kayo, Mr. Ratana. Bukod Yes, ho ba sa sir. inyong dalawa ay may iba pang duty na jail guard? Mayroon din po. Simula po dun sa lugar kung saan kayo ay pinaluhod at pina-face the wall, gaano po kayo kalayo dun sa selda ni Mayor Espinosa? Yung silda yung building po namin, Mr. Chair, is 20 meters away from the gate. Your building is 20 meters away from the gate. Yes. Saan po Mr. bang Chair. banda kayo pinaluhod at pina-face the wall? Sa may gate mismo, Mr. Chair. In other words, malayo po kayo sa selda ni Mayor Espinosa. Yes, Mr. Chair. Sa metro po, sa tingin nyo, mga ilang metro ang layo nyo mula sa selda ni Mayor Espinosa? More or less 20 meters. 20 meters. Habang kayo po'y naka-face the wall, nakaluhod, ano pong sunod na nangyari? Nararamdaman ko lang po na pumapasok yung mga operatives. Pumapasok sa loob ng building. Yes po. Habang kayo ay naka-face the wall sa may perimeter. Yes po, Mr. Chair. May iba ho bang guard na nasa loob ng building? Wala na po. Ibig sabihin kayong dalawa lang po ni Ortega ang duty nung umagang iyon. Apat po kami, 5 po kami. Yung iba, pinapis the wall na din. San pong banda pina-face the wall yung tatlo? Yung sa harap ng lobby ng building po. Nasa harap ng lobby ng building. Sino po itong tatlo na pina-face the wall sa harap ng lobby ng building? Sina Roderick Prado, si Roger Rasaga, at si Ronelo Padilla po, Mr. Chair. Simula po dito sa lobby ng building kung saan nag-face the wall itong tatlo niyong kasama. Gaano po sila kalayo sa selda ni Mayor Espinosa? Siguro may mga 10 meters lang po. 10 meters. Doon ho ba sa kanilang kinatatayuan ay kita ho ba nila kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Hindi po, Mr. Chair. Bakit po hindi? Yung building namin ay elevated po yun. Tapos, doon lang sila sa baba, naka-piece the wall din. Nasa taas po yung selda at nasa baba itong tatlong jail guards. Yes po, Mr. Chair. At yun po ang dahilan kung bakit hindi nila kita ang loob ng selda ni Mayor Espinosa. Yes, Mr. Chair. Simula po sa lobby kung saan pina-face the wall yung tatlo. Saan po sunod na nagtungo itong mga sinasabi niyong CIDG? Makiat na po sila doon sa elevated namin building. Umakyat na po sila sa elevated area. Yes. Saan po sila nagtungo? Hindi ko na rin alam kasi nasa
ano kami, nakaluhod lang din po kami. Wala po bang susi na hiningi sa inyo para magamit doon sa pag-akyat nila sa elevated area? Meron din po Saan po nang galing yung susi? sa gabi po, ako na po ang may hawak ng lahat ng susi. Sa mga silda, sa lahat ng gate, ako na po may Kinuha hawak. po ba nila sa inyo itong susi ng mga seldang binabanggit nyo? Yes po. Kailan po nila ito kinuha? Noong nakaluhod na po ako, Nung nakaluhod kayo sa perimeter. yes, Mr. Chair. In other words, dahil sa susing kinuha sa inyo, nakapasok sila sa elevated area, ilang susi ho ba ang kailangan nilang buksan bago nila maabot at matukoy ang kinaroroonan ni Mayor Espinosa? Yung susi na hawak ko, Mr. Chair, is isang kumpol yun ng mga susi, lahat ng susi doon sa mga silda namin. Ilang susi po ang kailangan nilang buksan upang makarating sila kay Mayor Espinosa? Isang susi lang ho ba yun? Pag-akyat ho ba ng elevated area, ando na po ba yung selda ni Mayor Espinosa? Hindi pa po. Ilan pong pinto o susi ang kailangan buksan? Dalawa lang po. Dalawa lang. Tama po bang yung una ay main gate at yung pangalawa ay mismong selda na? Hindi pa. Hindi pa Hindi po. pa. Yung So isa- alin po yung una nilang bubuksan? Yung isa po, nabanggit kanina, yung sa perimeter fence na kandado Nasa na loob na sala. po sila ng building. Yes po. Pagdating po nila sa loob ng building, ilang pinto pa po ang kailangan buksan? Dalawa. Dalawa. Alin po yung unang pinto? Ang tinawag naming main gate. Main gate. Alin po yung pangalawa? Yung sa gate number 2. Gate number 2. Ano po itong gate number 2? Ito po yung gate. Kung mabuksan, tuloy-tuloy na yung para doon sa mga silda. Pag nabuksan po yung gate number 2, mapapasok na po nila lahat ng selda? Hindi pa po kasi yung silda may kanya-kanya pong kandado yun. Sino pong may hawak ng kandado nung kanya-kanyang selda? Ang susi po na sa akin basta sa gabi na. Kasama po ba yun dun sa susing kinuha nila sa inyo? Yes po, Mr. Chair. Sa madalit sabi po, pagkabukas nila ng unang gate, nakabukas din sila ng pangalawang gate at dahil kasama dun sa balumbo ng susi, ang susi ng selda ni Mayor Espinosa, ay kaya din nilang buksan ito. Tama po ba yun? Nangyari din po. Ano pong sunod na nangyari na naaalala nyo? Nang nakaluhod lang po kami, karinig na lang po kami ng putukan. Sabay-sabay. Ilang putukan po ba yung narinig nyo? Hindi ko po mabilang. Sabay-sabay lang po yun, Mr. Chair. Hindi nyo po mabilang. Ibig sabihin, sobrang dami po. Hindi po isa. Maari ho bang lampas sa 5? Yes, maaari po. Lampas ng 10? Sa inyo pong estimate, mga ilang putok po yung narinig nyo? Estimate lang po. Hindi ko po matansya, Your Honor. Pero posible ho bang mahigit sa 10? Hindi po, siguro. Mahigit sa 5 lang. Siguro. Naaalala nyo po ba kung sino ang mga kasama ni Mayor Espinosa sa kanyang selda? Wala ho siyang kasama, siya lang mag-isa sa kanyang selda, Your Honor. Mag-isa lamang po siya? Yes, Mr. Chair. Wala ho siyang kasamang ibang bilanggo? Sa silda 1, wala siyang kasama sa kanyang silda, Mr. Chair. Siya lang mag-isa.
At yung pong seldang sinasabi niyong wala siyang kasama, yan po'y nakakandado, nakalock, di ho ba? Nakalak, Mr. Ibig Chair. sabihin po, wala hong makakapasok na iba na bilanggo kasi yung selda nila nakakandado din. Yes, Ganun Mr. po ba Chair. yun? Opo, Ang Mr. selda Chair. niyo po ba ay tigigisa lamang ng laman na preso? Hindi po. Yung kay Mayor Espinosa lang po, siya lang pong mag-isa. Yung Yung- kay Mayor Espinosa, isa lamang po ang laman. Mag-isa lamang po siya. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos niyo pong marinig yung mga putok, ano pong sunod na nangyari? Hindi po namin alam na dahil sa labas lang po kami. Naaalala niyo po ba kung paano lumabas itong mga pulis na sinasabi niyong pinwersa ang pagpasok sa Baybay Jail Facility? Paglabas ng building, Paano po kayo nakatayo doon sa pagkakaluhod nyo? Ilang oras po ba kayong nakaluhod doon? At kailan nyo po uli nakita itong mga pulis na pumasok doon sa building? siguro mga 2 oras kami nakaluhod po. 2 oras po kayo nakaluhod, naka-face the wall, hindi po kayo gumagalaw. Yes po. Kahit paglingon, binabawalan po kami. May nakabantay ho ba sa inyo habang kayo naka-face the wall at nakaluhod? Opo, sa likuran namin. Habang nakabantay po sa inyo, ay may nakatutok din ho bang armas? Hindi po namin alam. Kasi naka-pistol Hindi lang po kami. kayo lumilingon. Yes. Hindi po. Simula po dun sa pagkakaluhod nyong yon, nakarinig kayo ng putok, mga ilang oras ho ba o minuto bago sila lumabas dun sa perimeter na binabanggit nyo? Tagal-tagal din po. Gaano po katagal? Mga alas 11 ng umaga. Napakatagal po nito. 3 a.m. po sila pumasok, 11 a.m. po sila lumabas. Parang At ganun. simula- Pero hindi naman po silang sabay-sabay lumabas. Madam Chair. Anong oras po unang lumabas yung mga kasama nila? Hindi ko na po alala. Hanggang anong oras po kayo nakaluhod at naka-face the wall? 2 oras po. 2 oras, ibig sabihin, alas 5 po ng umaga, pinatayo na kayo. Nilagyan lang po kami ng upuan, pinaupo lang po kami. Doon Tapos- din ho ba sa perimeter kayo pinaupo? Yes, Madam Chair. Nalalaman niyo ho ba kung anong pangyayari sa loob habang kayo nakaupo doon sa malapit sa perimeter? Hindi po, kasi nasa labas lang po kami nakaluhod. Kailan niyo lamang po nalaman yung pangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Nang may inilabas na pong cadaver bag, Anong oras po nilabas yung cadaver bag? mga alas 8 siguro to. 8 a.m. Nalaman niyo po ba kaagad kung sino yung nasa cadaver bag? Yung unang cadaver bag na linabas po nila, alaman namin na si Mayor yun dahil yung mga kapamilya, nandoon na sa labas, nag-iiyakan. Ilan po bang cadaver bag itong tinutukoy nyo? 2. Sino naman po yung nasa pangalawang cadaver bag? Nalaman din po namin na si Raul Yap yun. At paano nyo po nalamang si Raul Yap yun? Mga sabi-sabi ng sa mga kasamaan din namin, ang mga bilanggo doon. Sabi nyo po kanina si Mayor Espinosa ay mag-isa lamang sa kanyang selda. Totoo po yun, Mr. Chair. Nasaan pong selda naroroon si Raul Yap? Nasa Silda City po, Mr. Chair. Gaano po ba kalayo ang selda ni Mayor Espinosa sa selda ni Raul Yap?
Siguro mga 10 meters din po. 10 meters po ang layo. Yes po. Mayroon Mr. ho Chair. bang mga seldang nasa pagitan ng selda ni Mayor Espinosa at ni Raul Yap? Yes, Madam Chair. Ilang selda po ang nasa pagitan nila? Ano? Sunod-sunod yung silda namin. Adjacent Simula lang. po sa selda ni Mayor Espinosa hanggang kay Raul Yap, ilan po yung dadaanan na selda? 5. 5. 5 selda ang nasa gitna ng Yes. selda ni Mayor at ni Raul Yap. Yes, Ito Mr. ho Chair. bang 5 selda na nasa gitna nila ay mayroon ding mga laman na preso? Yes, Mr. Chair. Nalalaman niyo po ba kung bakit namatay si Mayor Espinosa sa loob ng kanyang selda? Siguro yung pag narinig naming putok ng baril, yun na yun, yung dahilan. Kanina po tinanong ko kayo kung posible ba na may armas or baril si Mayor Espinosa during that time. Ano pong sagot nyo doon? Imposible po yun. Madam Chair. Imposible. Bakit nyo po nasabing imposible? Kasi naggalugad po kami prior to the death of Mayor Espinosa. Kailan po kayo naggalugad bago itong pangyayari ng November 5, 2016? Yung October 30 po, October 2000. 30. 2016. Ibig sabihin, may pagitan hong 5 araw, but nevertheless, sigurado kayo na walang armas si Mayor Espinosa during that time. Yes, Madam Chair. Sa inyo pong estimate, mga ilang pulis ho ba yung pumasok sa building? Hindi ko po Sabi niyo po kanina, 3 patrol car. hindi ko po Lampas ho ba ito ng 10? pakiramdam ko lang po marami sila. Pero hindi ko po nakita dahil naka-face the wall po ako. Around 10. Posible ho ba? Hindi ko po matansya. Your Honor. Subalit nung sila ho'y lumabas, kayo nakaupo na sa gilid ng perimeter, syempre nakikita nyo na po yung mga CIDGing lumalabas. Sa estimate nyo po, ilan po sila na lumabas galing sa building? Medyo marami din. Lampas ho ba ng 10? Siguro. Posibleng lampas Posible. ng 10. Posible ho kaya yung sinasabi ni Colonel Marcos na nanlaban si Mayor Espinosa sa mga CIDG? Hindi ko po alam yun. Dahil sa labas lang po ako. Pero sinabi niyo po kanina, sigurado kayong walang armas at mag-isa lang si Mayor Espinosa. Yes. Sa sitwasyon ho bang yun, sa tingin niyo may kakayanang manlaban si Mayor Espinosa? Wala. Ang pulis ay lampas ng 10. Si Mayor walang baril. Tapos mag-isa lang sa selda. May kakayanan ho bang manlaban si Mayor Espinosa sa sitwasyon na yon? Palagay ko wala. Walang kakayanan manlaban. Nalalaman niyo po ba ang dahilan kung bakit nila pinatay si Mayor Espinosa? Hindi po. Puntahan po natin si Raul Yap. Ang layo po ng selda niya mula sa selda ni Mayor Espinosa. Bakit po kaya si Raul Yap ay pinatay din nung gabing yon, umaga na yon? Hindi ko rin po alam. Nalalaman niyo po ba kung si Raul Yap ay armado nung umagang iyon? Hindi po. Paano po kayo nakasigurado na hindi siya armado?
Dahil po dun sa galugad na ginawa namin po. Dahil sa galugad na ginawa ninyo. May kasama ho ba sa selda si Raul Yap? Meron po. Ilan po ba silang magkasama doon sa selda? May kasama po siyang 5 5. mga inmates. Naaalala nyo pa po ba ang pangalan nitong 5 ito? Hindi na po. Bakit po si Mayor Espinosa ay mag-isa, tapos si Raul Yap may kasamang 5? Ano pong dahilan? Hindi ko na rin po alam. Sa opisina lang po siguro yun. Kung may kasama po si Raul Yap na 5, bagaman siya hindi armado, posible ho kaya na si Raul Yap tinulungan nung 5 at nanlaban dun sa mga CIDG? Hindi po namin alam. Kasi nasa Tinanong niyo labas. po ba yung mga kasama niya sa selda? Doon sa naging pangyayari sa loob ng selda kay Raul Yap? Hindi rin po. Magkakilala po ba si Mayor Espinosa at si Raul Yap? Posible yun. Your Honor. Sa inyo pong pagkakaalam ay ano ho bang relasyon? Magkamag-anak ba? Malapit ba itong si Mayor Espinosa at si Raul Yap? Hindi ko po alam. Medyo nakakapagtaka ho dahil may pag-itang mga selda, nilampasan yung 5, tapos ayon sa inyo, dun sa dulo, pinatay si Raul Yap. Ano ho kayang paliwanag doon? Hindi ko po maipaliwanag, Mr. Chair. Kayo po ba'y naniniwala na itong mga CIDG ito ang pumatay kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap? Naniniwala po ba kayo? Eh wala naman pong ibang pumasok doon. Hindi ko po alam. Hindi nyo po masabi. Hindi ko po masabi. Bakit po? Posible ho bang may ibang nakapasok doon? Siguro po sila. Siyempre, makikita nyo po mula doon sa gate habang kayo naka-face the wall, at least mararamdaman nyo kung may iba pang pumasok. Meron ho ba? Bukod dito sa mga CIDG binabanggit nyo. Hindi ko alam kasi naka-face the wall po ako. Dahil naka-face the wall kayo. Pero sa pagkakaalam nyo po, ito lamang mga CIDG na to ang pumasok doon sa building at umakyat doon sa detention area. Posible po, Mr. Thank Chair. you po, Mr. Retana. I wish to raise questions to Dondon Palermo. Please identify yourself. Ano po ang buo at totoong pangalan ninyo? Magandang gabi po, Mr. Chair, at sa lahat ng membro ng squad. O, Ako pwede pa- mo lang ilapit ng konti sa mikropono para marinig ka ng sambayanan. Sa lahat ng membro ng quad, ako po si Donald alias Dondon Palermo. Ano pong kaugnayan ninyo dito sa pangyayari? Kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa sa loob ng Baybay Jail Facility noong November 5, 2016. Magkatabi po kami ng silda ni Mayor. Magkatabi kayo ng selda. At habang nandun ka sa selda mo, mayroon bang sinabi sa'yo si Mayor Espinosa? Wala po. Yun bang pwesto ng selda nyo? Ay may pagkakataon ba kayong magkita, makita ang isa't isa at makapag-usap? Opo. Pag sinabi mo bang magkatabi, anong nasa pagitan ng selda ni Mayor at ng selda mo? Dingding ng silda namin. Ding-ding. So mula sa selda mo, makikita mo ba kung anong nangyayari kay Mayor Espinosa? Kung sa loob, hindi ko makikita. Pero dito sa labas, bago papasok siya sa loob, makikita ko lahat. Habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa ay nasa loob din ng selda niya, makikita mo ba siya?
sa silda mismo, hindi ko siya makikita kung nandito ako sa silda. Pero pag lumabas si Mayor sa labas ng silda niya, makikita ko siya. Maririnig mo ba kung ano man ang nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Kung malakas po ang galaw niya doon, maririnig ko. Kung mahina, hindi po. Ikaw ba'y malapit kay Mayor Espinosa? Hindi naman po. So ano lang nalalaman mo kay Mayor Espinosa? Bakit siya nandun sa kulungan? Ang nalaman ko lang po dahil pinakulong siya. Pinakulong. And do you confirm, pinatototohanan mo ba na noong November 5, 2016, nandudun ka sa loob ng selda mo, alas 3 ng umaga? Opo. Anong naaalala mong pangyayari? November 5, 2016, alas 3 ng umaga sa Baybay Provincial Jail habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa doon sa loob ng selda niya. Nung madaling araw, narinig ko na lang doon sa labas nga nagkagulo sila. Tapos, Sinong nagkagulo? yung mga guard doon at Yung mga jail guards. mga jail guard. Tapos, maya-maya, medyo tahimik na sa labas, pumasok na yung 3 na naka-mask. Tapos, pagpasok na doon sa papunta ng silda namin, nakita nila yung ilaw ng CCTV na nakasiga pa. Tapos pagkita nila doon, bumalik yung 3, mamaya, babalik na yung 7 na sila, pero nakita yung CCTV, wala na, patay na yung ilaw. Tapos pagpasok na doon sa silda, sa main gate papasok dito sa silda namin, binuksan na yun. Tapos pang 7, pasok na yung 7. Yung isa, pumunta doon sa harap ng silda ni Mayor na may pinaka sirak kung sa pultahan bago pumasok doon sa silda ni Mayor. Ano yung sira? Pintuan na kahoy. Dahil yung- Nakalak ba yung pintuan ni Mayor? Nakalak po. Nakalak. So nakita mo bang binuksan nila yung pintuan ni Mayor? Yung maliit na pintuan, sinira lang yun dahil yung lock na nun, maliit lang eh. Nakanino ba yung susi nung lock na yon? Sa mga gwardya. Nasa gwardya. Opo. Hindi nila binuksan, sa halip sinira na nila. Opo. Ang pintuan ay kahoy. Pagkatapos nilang masira, anong sunod na nangyari? Yung isang pulis, pumasok doon sa loob, sa harap ng gate sa silda ni Mayor. Yung iba namang kasama sa 7, pumisto sila sa gilid. Ang isa pumunta doon sa Silda City, kung saan nandun si Raul Yap. Sabi ni Mayor dito sa Silda, magandang umaga po, sir. Sinong nagsabi niyan? Si Mayor Espinosa. Si Mayor. Oh. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo akong plantiran. Kahit patalim, wala ako yan dito. Pakiulit mo nga, anong sinabi ni Mayor? Ang sinabi ni Mayor, sir, maawa kayo, sir. Kahit patalim, wala ako yan dito sa loob. Tapos, nakita ko yung isa na matangkad, pumunta na yun sa gitna, doon kung saan ako nakahiga. At pumunta siya doon, tapos sabay ganun sa kamay. Pag ganun niya, yun dito sa silda ni Mayor, putok ng 2 beses. Pagtapos putok ng 2 beses, magkasabay na nun sa Silda City. Ilang beses yung putok doon sa Selda 7? Magkaparehas lang sila, 2. Tig 2 putok. Oo. Patapos hinto siya, sabay, ganun yung nabaril. Oh, lumaban. Tapos sabay naman yung 3 putok. Pak. Pumutok muna ng 2, saka sila nagsalita ng lumaban, nagpaputok uli ng 3. 3. Pagkatapos nung 2 putok, narinig mo pa ba ang boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, maihi muna ako, sir. Sabi naman yung nandun na pulis,
huwag ka nang maihi. Yun na, sabay na yung 2 putok. Pagkatapos ng 2 putok, nagsabi siya na lumaban, oh. Yun, sumabay naman 3 putok. Pagkatapos ng 2 putok, narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay 3 putok ulit. Opo. Sa iyong pagkakaalam, sa sitwasyon ba ni Mayor Espinosa doon? May pagkakataon kaya siya or kakayanan na lumaban dito sa mga pulis na pumasok sa selda niya? Hindi po. Nalalaman mo ba kung si Mayor Espinosa ay may itinatagong armas o baril sa loob ng selda niya? Hindi po. Nung nagmamakaawa si Mayor Espinosa, wala akong patalim, maawa na kayo? Anong sinagot nung mga pulis na pumasok? Wala po. Nagsalita pa siya ng iihi muna siya. Opo. At anong sagot sa kanya nung mga pulis? Huwag ka nang maihi, Mayor. Huwag ka nang maihi. At ang kasunod nito ay pinutukan na ng 2 beses. Opo. Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong kabuuan ng 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Pwede pakiulit po? Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Hindi po. Magkaparehas lang ang putok nila sa Silda City at saka Silda Ono. Ibig sabihin ba doon kay Raul Yap pagkatapos ng 2 putok ay may kasunod din ito? Opo. Ilan naman ang kasunod na putok? Hindi ko mabilang dahil magkasabay sila, halos magkasabay yung 2 eh. Pag hinto dito kami, hinto na po dun sa kabila. Pagkatapos ng mga putok na narinig mo sa 2 selda, anong sunod na nangyari? Pagkatapos noon, yung bumaril kay Mayor, pumunta dito sa harap sa silda ko. Tapos yung isang mama, nakabunit lahat, maliit na mama, yung isa may 2 baril, may baril isa, tapos yung isa dito sa paa niya, nakalagay. Tapos pumasok siya doon sa silda ni Mayor, yung sa kamay niya nga na baril, pag alis niya sa silda ni Mayor, wala na yung sa kamay niya. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap, ang baril nandito sa paa niya, pagbalik na dito, pag labas, wala na rin. Anong paniniwala mo? Bakit nawala yung baril na nakasuksok sa hita nila? Ang paniwala ko, yun ang nilagay na baril doon sa kay Mayor at saka Raul Yap. Hindi mo ito nakita sapagkat ayon sa iyo kanina ay mula sa selda mo, hindi mo kita kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa sapagkat ito'y may dingding. Tama ba? Opo. Pero bakit ka naniniwala na itong baril na ito'y inilagay lang sa kamay ni Mayor Espinosa? Dahil nakita ko siya pumasok siya doon sa silda ni Mayor na may hawak pa na baril. Tapos paglabas niya sa silda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. Tapos, Kanina sabi mo nasa hita. Nasaan ba yung baril na yon? 2 kasing hawak niya eh. Ang sa kamay, tapos yung isa sa hita. Yung sa kamay, pagpasok niya doon sa silda ni Mayor Espinosa, yung sa kamay na hawak niya, wala na. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap. Pagbalik na dito sa palabas, yung sa paa, wala na rin. So isang pulis lang itong tinutukoy mo na pinaniniwalaan mong naglagay ng baril kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap. Opo. Yung nasa kamay, ang iniwan doon kay Mayor Espinosa. At yung nasa hita, ito ang iniwan kay Raul Yap. Opo. Anong sunod na nangyari? Tapos noon, lumabas sila. Tapos, nagtanong sila kung sino pa yung may drugs na kaso dito sa loob. Ay sabi ko, wala na pong kasong drugs sa loob. Dahil yung bago pa sila nagpasok doon sa loob,
lahat ng mga drugs doon, nag-usap-usapan kami doon sa compound na lahat ng drugs, huwag kayong aamin na drugs dahil sisigurado ko na isama kayo sa pag may pumasok dito na itumba. Dahil alam na namin na sunod na yung si Mayor eh. Dahil tapos ng kolonya, tapos subjail. Yatay. Yun. Paano nyo alam na sunod si Mayor na papatayin? Dahil nandyan na sa listahan ni Mayor ni Duterte yun eh. Nasa listahan. Oh, sinabi na yun ni Duterte na lahat ng sangkot sa droga, papatayin. Kaya alam na namin na tapos na yung kolonya, tapos subjail. Oh, Sino yung city jail. kolonya? Iwan ko kung sino ba yung napatay sa Aboy Colony. Tapos Ano yun? Hindi, Pakiulit mo? Aboy Colony. Aboy Colony. So may napatay din sa kolonya, Oo. may napatay din sa Aboy Colony. Hindi. Aboy Colony. Kasama lang yan, kolonya. Isa lang yan, Aboy Colony o kolonya. Aboy. Aboyog Colony. Oo. Ilan ang napatay doon sa Aboyog Colony? Yung balita doon, pang dalawa yata yung sa balita ng Miss TV. Dalawa. Tapos sa BJMP, isa. Si Isa. Intoy. Bago si Mayor. O, yung pangyayari doon sa Aboyog at saka doon sa BJMP, yun ang dahilan. Kaya naniniwala kayong kasunod na si Mayor. Opo. At nung pinag-usapan nyo ito na walang aamin na may kasong droga, kasama ba si Mayor doon sa pag-uusap? Wala. Wala po. So, si Raul Yap, kasama ba doon sa pag-uusap? Opo. Kasama siya. Eh bakit hindi nyo sinali si Mayor doon sa pag-uusap nyo? Naman siya basta-basta makapunta doon sa loob. Dahil ibang silda siya. Dahil nakahiwalay siya. Oo. At Dahil- ikaw ba sa iyong nasaksihan noong November 5, 2016, alas 3 ng umaga, ikaw ba'y naniniwalang si Mayor Espinosa ay biktima ng extrajudicial killing? Opo. Naniniwala ka din ba na ang pagkamatay ni Raul Yap ay bahagi din ng extrajudicial killing? Opo. I have nothing further for the meantime, Mr. Chair. Okay, thank you, Congresswoman Luistro. Next to interpolate is Congressman Keith Flores. You are recognized.